Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Hello po sa inyo mga followers, mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo na mga taga Batangas. Hello po sa bawat isa sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, lalo-lalo na sa mga devotions po natin every day. Now, yung panibago po nating series, right after Christmas, na ito po yung series natin ngayon, Better Than Ever. Better Than Ever. Alam niyo po tayo mga Kristiyano, lagi po tayo nag-i-improve. Tayo po kasi ay nasa proseso ng sanctification o tinatawag nating pagpapaging banal. Ibig sabihin po, binabago tayo ng Diyos araw-araw. So ito pong series natin na ito, maikli lamang po ito. Ito po yung mga bagay na, mga patungkol sa mga bagay na dapat nating tanggalin na sa ating mga sarili, iwasan. Things to let go in terms of finances, health, ministry, family, and spirituality. So, umpisan po natin sa ating finances. I hope sa mga darating na mga araw, no, makita natin kung ano yung mga dapat na i-let go na natin, huwag na nating dalhin sa mga susunod na taon. Una-una po sa area po ng finances. So, 5 lang po yan, no? Finances, health, ministry, family, or relationships, and our relationship with the Lord or spirituality. So pag-usapan po natin yan, umpisan po natin ngayon sa finances po. Now, sabi po rito sa Luke chapter 16 verse 10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Ito po ay katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Sinasabi niya po rito yung mga hindi mapapagkatiwalaan sa mga material na bagay, how much more sa mga spiritual na bagay. Now, ito po ay i-apply natin specifically sa finances natin kasi material na bagay yun eh. Pinagpapala tayo ng Panginoon kung anong meron ka sa iyong bulsa ngayon or kung anong meron ka sa bahay mo, yun ay material blessings ng Panginoon na dapat pagtuunan din natin ng pansin na dapat maging mabuti tayong katiwala kahit sa mga material na bagay. Kung sa material na bagay napapagkatiwalaan tayo, how much more sa mga spiritual na bagay. So, finances po, things to let go before the end of this year or before the end of the year. Now, bilang mabubuting katiwala ng Diyos sa lahat ng pinagkakatiwala niya sa atin, maging sa finances, ito po yung dapat isa sa mga dapat i-let go na natin, no? Number 1 po niyan, cycle of debt. Yung paulit-ulit na lang na may utang tayo. Cycle. Now, depende yan eh. Kung gumagamit ka ng credit card, tapos nag-work naman sa'yo, that's fine. Kung may mga utang ka because of business and wise naman yung mga decisions mo, that's fine, no? Hindi naman tayo nang huhusga rito, depende sa sitwasyon to. Hindi ko rin naman sinasabi na yung utang masama. Ang sinasabi ko po rito, yung cycle of debt na para bang hindi ka na makaalis dun sa utang. No? Pagkatapos mong umutang, makakabayad ka, and after that, mangungutang ka na naman. No? Kumbaga, yung sasweldohin mo this month, hindi mo pa nasasweldo na iutang mo na. And the cycle keeps on going, keeps on and on and on. So, yung cycle of debt po, ano yan eh? Minsan, pag naging komportable na tayo sa cycle of debt, minsan, nagiging parte na ng sistema natin, nagiging parte na ng kultura natin na pangit, you know? Hindi na tayo makaalis-alis doon. Parang, lagi na lang may utang. I hope and pray na magkaroon tayo ng realization na, teka, pag nasa cycle of debt ka pala, pag nandun ka sa paulit-ulit na utang, makakabayad, utang, makakabayad, utang, makakabayad, hindi ka pala good steward nun. There's something wrong na dapat baguhin. Meron talagang mali na dapat maitama. Meron tayong mga habit, ibig sabihin pangkaraniwang nagagawa na kailangan ng baguhin at hindi na dapat maisama pa sa susunod na taon. Cycle of debt. Now, pangalawa po ay impulse buying. Ito yung wala kang budget. Hindi ka nagbabudget. Impulse. Yung makita mo lang, nagandahan ka, can afford naman at that moment in time, binili mo. No? Impulse buying. Yung mga bagay na nabibili mo na hindi mo napapag-isipan. Tandaan natin, isa sa principle ng finances, lahat ng meron tayo, pagmamayari ng Diyos yan.
Hindi yan ibinagkatiwala sa atin para lang waldasin sa mga bagay na hindi natin pinagplanuhan. Kailangan meron tayong mentality na, teka lang, ang lahat ng meron ako galing sa Diyos. Tandaan po natin yan. Ang lahat ng meron ako galing sa Diyos. So, hindi pwede yung impulse buying na may nagustuhan ka, bilhin mo. Sabi po rito sa mga talata natin, whoever can be trusted with very little, kung maliit lang pinagkatiwala sa ng Diyos, yung maliit na yon, kapag pinagbuti mo, nangangalugan lang na pwede kang pagkatiwalaan ng mas marami pa. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little, hindi mapapagkatiwalaan sa kakaunti, and hindi rin mapapagkatiwalaan sa marami. So, of course, itong Luke chapter 16, magandang aralin yan kasi meron talagang konteksto yan. Ina-apply lang po natin yung principle nito sa area ng finances. So, kung merong pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, tapos hindi natin nagagamit ng tama, yung maliit na yan, na hindi natin na ma-manage ng tama, wag mo na expect pa na papalaki ng Diyos yan. No? Ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami, at ang di tapat sa kakaunti ay di rin naman tapat sa marami. Kung impulse buyer ka sa 1,000 pesos, impulse buyer ka rin sa 10,000 pesos. At kung ikaw impulse buyer ka sa mga chichirya lang, no? Maliliit lang, mga 20-20 lang. Asahan mo kapag meron kang millions, impulse buyer ka naman sa mga kotse, no? Sa mga mamahaling alahas, etc., etc. So, impulse buying. Kalimutan na natin yan. Huwag na natin isama pa yung ganyang habit. Kung ikaw, tingin mo sa sarili mo, impulse buyer ka, wag mo nang dalhin yan sa susunod na taon. No? That's part of the things to let go before the end of the year. Number 3 po, wealth comparison. Ikaw ba yung tipo ng tao na lagi mong kinukumpara yung sweldo mo sa sweldo ng iba? Kinukumpara mo sa yung sarili mo sa yung kalagayan mo, status, yung bahay mo, yung damit mo, sapatos mo sa ibang tao. So, yung wealth comparison, kung naalala niyo yung mga devotions natin in the past, no? Yung the thief of all joy is comparison. Kapag kino-compare mo yung sarili mo sa iba, nanakawin niya yung kaligayahan mo. Imbis na masaya ka na sa sapatos mo, kinumpara mo pa sa iba na mas maganda kaysa sa'yo, imbis na masaya ka na, nalungkot ka pa. No? Comparison is the thief of all joy. So, we don't compare ourselves. Kapag ikaw meron kang ganitong habit, you're doing it wrong. At pinapalungkot mo lang yung sarili mo. Depende. If you're comparing yourself to other people in order to be more motivated, to become more yung driven ka, mas na-inspire ka, then do it kung nakakatulong sa iyo. But if you're comparing yourself with others, pero sumasama lang yung loob mo, nalulungkot ka lang, nanghihina ka lang, then don't compare yourself. Now, para naman po sa application, patungkol po sa mga pinag-aaralan natin ngayon, no? Number 1, ask God to set you free from the cycle of debt. No, ito na yung time para maging desperado sa harapan ng Diyos. Lord, there's something wrong in my habit. Na lagi na lang ako nandun sa cycle of debt. Uutang, makakabayad, uutang. Mas mapalad pa kung nakakabayad, no? Pero hindi ka nakakabayad. That's something worse than than the cycle of death. Kung meron kang cycle of debt, tapos hindi ka pa nakakabayad, mas malala yun. Pero kung nakakabayad ka, nangungutang ka, nakakabayad ka, nangungutang, nakakabayad ka, hindi ibig sabihin nun, maganda yun yung sitwasyon mo. That's something to, ask God help for. Na Lord, tulungan niyo po ako. Ask God to set you free from the cycle of death. Lord, palayain niyo na po ako dito. Lalo na nakasulat sa Biblia na yung bansang nagpapautang, sila yung mas, sila yung nagiging master, no? At yung bansang nangungutang, sila yung nagiging alipin. In short, ang may utang nagiging alipin nung pinag-utangan. No, may ganung principle sa Bible na, teka, baka nagiging alipin na tayo ng ibang tao. Minsan,
Minsan, may makakasalubong mo yung inutangan mo. Imbis na ang shortcut mo, mabilis ka lang makapunta sa pupuntahan mo. Kung saan ka pa nagsusuot, no? Maiwasan mo lang yung tao na yon. So, in a way, nagiging alipin ka ng utang Parang, imbis na napapadali yung buhay mo, humihirap pa, no? So, ask God to set you free from the cycle of debt. No, hindi pwedeng meron tayong master, tapos tayo nagiging alipin, nagiging servant ng pagiging alipin ng utang. And number 2 po, let's create a budget and stick to it. Parte po ng stewardship or pagiging mabuting katiwala ng Diyos ay meron tayong budget at nag-stick tayo dun sa budget na meron tayo. So, create a budget and stick to it. Now, kung magkano yung pera mo, yun yung i-budget mo, and then stick to it para hindi ka nagkakautang. Para hindi tayo nangangailangan, dumadali sa pagkakataon na kailangan pa nating mangutang kasi short yung budget natin. Ang sabi nga ng mga magulang natin, no? O kahit mga lolo't lola natin, pag maliit ang kumot, matutong mamaloktot. Pag konti ang budget, pagkasyahin mo, yun lang yun wag ka nang mag-e-extra pa. Kasi, pag nag-extra ka pa, mayroon ka pa mga gustong ibang bagay na wala sa budget, naging impulse buyer ka na naman, ang mangyayari niyan, mas malaki yung expenses mo kaysa sa kaperahan mo at nagre-resort ka sa utang. So, create a budget and stick to it. Gusto mo ba ng pagbabago sa iyong buhay in terms of finances? Kailangan talaga nun. You have to create a budget and stick to it. Kailangan mo, kapag drastic yung sitwasyon mo, talagang matindi yung sitwasyon mo, yung matindi yung pagkakabaon mo sa utang, ganun din talaga katindi yung solusyon. You have to be strict to yourself. Maging stricto ka when it comes to how you handle your finances. So, create a budget and stick to it. Gusto mo talaga makabayad ng utang, makaahon sa buhay, create a budget and stick to it. Ang problema, maraming mga tao gusto maging successful financially, but they're not willing to do what it takes in order to become successful. Ganun talaga, meron talagang katumbas. If you want to be successful financially, may katumbas talaga na disiplina yon. And you have to do what it takes in order for you to become successful financially. And number 3 po, manage God's money well. Tandaan natin lahat ng pera na meron tayo, lahat po yan pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ang totoong may-ari niyan ay yung Diyos. Tayo po ay mga stewards, katiwala, mga manager ng kaparehan o finances na pinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Tandaan po natin, no? Hindi tayo owner, we are just managers. Now, kung na-inculcate, bumuon talaga sa isipan, teka lang, hindi ako owner, manager lang ako. No? Kung yan, bumaon yan sa ating kaisipan, sa ating consciousness, yung pagko-compare natin sa iba, ba't yung iba ang yaman, simple lang naman yung ginagawa, at ako hirap-hirap ng trabaho ko, pero mahirap ako. Pag na-inculcate sa isip natin, teka, lahat pala ng yaman ang gagaling sa Diyos. You will not compare yourself with others Ang gagawin mo, kung ano yung pinagkatiwala sa ng Diyos, yun lang talaga yun. Yun lang yung binigay sa ng Diyos para ipagbuti mo. At pag pinagbutihan mo yung binigay sa ng Diyos na kakaunti, at nakita ng Diyos yan, makikita ng Diyos, pwede pala napapagkatiwalaan pala ito sa konti, pagkatiwalaan ko nga ng mas marami pa. No? So, instead of comparing yourself with others, why not focus on what God has given you? Kung magkano yung binigay sa'yo ng Diyos, yun lang talaga yun. Yun lang yung test mo, yun lang yung pagsubok mo, yun lang talaga yung pagbubutihan mo. At pag pinagbuti mo yung kakaunti na meron ka, instead of comparing yourself with others, maging faithful ka na lang sa kakaunting binigay sa'yo ng Panginoon, and let God bless you. Let God entrust you with more. So, remember this, manage God's money well. Now, para naman po sa ating discussion, how can you be a better manager of God's money? Paano ka magiging mas mabuting katiwala or manager ng pera ng Diyos? No? Sagutin po natin yan sa ating mga discussion group. At para naman po sa ating panalangin, Father, please set me free from the cycle of debt. Grant me opportunities where I can earn enough
to sustain myself, my family, and ministry. Help me become a better manager of your wealth. You said in your word that a person who can be trusted with a little can be trusted with much. So Lord, help me to be faithful with whatever I have now, so that you may entrust me with more of your wealth in the future. In Jesus' name. Sama po natin ito sa ating panalangin. At salamat po sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Ma'am Violeta. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At kung meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito, paalam niyo po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. So maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.